Hesu Kristo. Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. Father. At sa mga kapiling natin sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng ating simbahan ng Quiapo Church, ang pagpapala ng Pong Jesus Nazareno ay sumainyo saan mang dako kayo ng Pilipinas o saang dako man kayo ng mundo. Bilang mga kapwa deboto, aminin man natin sa hindi, no? Meron tayong mga gawi, meron tayong mga nakasanayan bilang deboto ng Pong Jesus Nazareno na nagpupunta dito sa Quiapo, no? Kahit hindi man sa mismong piyesta o sa bawat araw na lumilipas, no? Tayong mga deboto, aminin man natin sa hindi, may natutunan tayo mula sa mga nauna ng mga deboto, no, ng Pong Jesus Nazareno. Marahil ito ay galing sa ating mga magulang, marahil galing sa iyong tito, sa iyong tita, sa iyong lolo, sa iyong lola, no? At merong mga gawin na naipasa at natutunan natin na hanggang ngayon, magpasa hanggang ngayon, ay ginagawa natin. Wala namang mali doon, maganda nga yun. At dahil doon sa mga naituro sa atin, ng mga nakatatanda sa atin, nagkaroon tayo ng debosyon. Naging mga deboto tayo ng Pong Jesus Nazareno. Bilang isang deboto, no, sumusunod tayo doon sa ating pinagdedebosyonan. Kaya lang hindi natin maialis na bilang mga deboto rin, meron din namang mga naipasa sa ating mga gawi, yung mga nauna sa atin na kahit alam na nating hindi maganda o hindi tama, ginagawa pa rin natin.
No? Tulad na lamang ng pag-araw ng kapistahan, nariyan, sige, tayong lahat, talagang puspos ng presensya ng ating Pong Jesus Nazareno at nakikipagbalyahan, nakikipagsiksikan, sumasalya sa araw ng kapistahan. Pero sa ibang araw, nakalimutan na sila ay deboto. No? Nariyan na bumabalik sa dating gawi, nariyan na patuloy pa rin doon sa pamumuhay sa alam nilang mali. Di ba? No? Yun yung magandang tignan natin sapagkat ngayong araw na ito, pinapaalala sa atin ni Jesus na maging mapagnilay, maging mapanuri sa lahat ng ating mga natututunan at ang ating ginagawa. Lalo na sa panahon natin ngayon, kung saan ang lahat ng tao ay halos nasa social media na. At kung ano yung mga natututunan natin doon, parang yun na ba yung absolute o yung pinakarurok. Naniniwala tayo kaagad doon sa mga bagay-bagay kahit hindi man lamang natin ito nasuri o hindi man lamang natin ito na research. Tama ba ito? Totoo ba ito? Di ba? Sapagkat ngayong araw na ito, pinapaalalahanan tayo ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang warning o babala. Sabi niya, ang mga eskriba at mga pariseyo ay kinikilalang mga tagapagpaliwanag ng batas ni Moises o ng kautusan ni Moises. Gawin nyo yung mga sinasabi nila, makinig kayo sa kanila, pero huwag nyong gagawin ang kanilang mga ginagawa. Sapagkat sabi niya, ito ay mga pagpapaimbabaw lamang. Bakit? Tingnan niyo si Jesus, kilalang kilala niya yung mga tao nung kanyang panahon. Ang mga pariseo at mga skriba, oo, eksperto sila sa batas. Alam nila ang bawat titik ng batas. Pero hindi naman nila isinasabuhay kung ano yung kanilang itinuturo. Parang sinasabi ni Jesus, walang saysay yung mga alam ninyo kasi hindi naman ninyo ginagawa. No? Dadalhin tayo nito sa katotohanan na hindi dapat naiiwan sa kaalaman lamang yung mga bagay, no, na dapat nating malaman. Kasi kung mananatili yan sa kaalaman at hindi naman maisa sa buhay, walang saysay, walang kwenta. Alam mo nga na mali ang makiapid. Pero heto ka, no, secretly, sa lihim, merong kaapid. Alam mo na nga, alam mo na mali ang magnakaw, alam mo na mali ito, pero secretly, paunti-unti, merong pangungupit na nagaganap. No? Magandang paalala ito sa atin ngayong araw na ito. No? Na pinapaalala at binibigyan tayo ng babala ng ating Panginoon na maging mapanuri, maging mapagnilay sa mga bagay na natututunan natin. At gayon din, bilang mga nakatatanda, lalo na sa mga nakababatang henerasyon, wag naman nating abusuhin yung otoridad na meron tayo bilang magulang, bilang pinuno, bilang nakatatanda, no? Isabuhay din natin yung mga bagay na alam nating tama at iwasan natin yung alam nating mali. At yun yung pinapaalala rin sa atin ng unang pagbasa. Sa pagsunod daw sa batas, sa pagsunod sa mga alituntunin, no, dapat humihiling tayo ng gabay at patnubay mula sa Espiritu ng Diyos. No? Kailangan tignan natin, lagpas pa, sabi nga sa mas malalim na Tagalog, umigpaw doon sa mga titik ng batas. Kung hindi ang tignan, yung kabutihan na maidudulot nito, at bakit ko nga ba sinusunod ang mga batas na ito? Dahil, no, lalo na sa batas ng simbahan, lalo na sa batas ng Diyos, hindi lang tayo sumusunod kasi natatakot tayong maparusahan. Kung hindi mabuti ang idinudulot nito sapagkat ito ay galing sa pinakamabuti sa lahat.
at yan ay ang Diyos. Ganyan kumilos ang Espiritu ng Diyos sa atin. Hindi dapat tayo sinasakal kung hindi mas lalo nating minamahal ang paggawa ng mabuti dahil alam natin na ito ang dapat gawin, ito yung tama, ito yung mabuti. At higit sa lahat, ito yung nais ipagawa sa atin ng Diyos. Regardless kung ito man ay ginagawa ng mga mas nakatatanda o hindi, pero dahil tayo ay ginagabayan ng Espiritu ng ating Panginoong Yesus, gagawin natin ito. Kaya siguro, kaisa tayo ng salmista ngayong araw na ito na sinasabing ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Sumusunod tayo, kumikilos tayo, hindi lang dahil natatakot tayong maparusahan, kung hindi malinaw sa atin, hindi lamang sa ating isip, kung hindi dahil sa paggawa nito, alam natin na ito ang nais ng Diyos para sa atin. Kaya mga minamahal kong mga kadeboto ng Pong Jesus Nazareno, ngayong araw na ito, sa patuloy nating paghahanda, sa ngayong panahon ng Kwaresma, pinapaalala sa atin ni Jesus at siya rin namang nais nating grasyang matanggap sa pagtanggap natin sa Kanya ngayon sa Eucharistia. Naway matularan natin si Jesus. Hindi lamang siya nagturo, hindi lamang siya nagsalita, ngunit isinabuhay ni Jesus kung ano ang kanyang itinuturo. Bilang mga deboto, ipakita natin na hindi lamang sa salita ang pagdedebosyon, hindi lamang sa salita ang pagiging isang deboto, kung hindi ito ay makikita sa pang-araw-araw nating buhay.